Kinalimutan ka na ba ng iyong mga anak nang sila ay magkaroon ng sari-sariling asawa? Yung kahit kaarawan mo ay wala man lang pumupunta ng kahit na isa. Maswerte ka kung palagi ka pa rin nilang binibisita dahil ang ibang mga magulang ay kinalimutan na ng kanilang mga anak. Kung ganun ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Hindi man nakapagtapos sa pag-aaral si Aling Yolanda ay nagawa naman niyang mapalaki ng maayos ang kanyang nag-iisang anak. Matagal na niyang hindi nakikita ang tatay ng kanyang anak dahil niloko lang siya nito dahil meron na pala talaga itong asawa. Mayaman ito at nakatira sa malayong lugar. Napaniwala nito si Aling Yolanda na tapat at totoo ang kanyang pagmamahal, ngunit ang habol lang talaga ng lalaki ay ang kanyang katawan. Hindi na ipinakilala ni Aling Yolanda sa kanyang anak kung sino talaga ang kanyang ama. Nang dahil doon ay lumaki si Erica na hindi man lang nakilala ang kanyang tatay. Hanggang ngayon ay gumagawa pa rin ng mga basahan si Aling Yolanda upang ipagbili sa mga tao. Ito ang kanyang nagsisilbing hanap buhay nang sa ganon ay makakain sila sa pangaraw-araw. Ngunit nang magdalaga ang kanyang anak ay hindi naging maganda ang pag-uugali nito. Napabarkada ito sa mga manginginom at palagi itong pumupunta sa kung ano-anong kasiyahan. Anak naman, pinag-aral kita hindi para gawin ang mga bagay na yan. Pinag-aral kita para magkaroon ka ng maayos na buhay. Dismayadong sabi ni Aling Yolanda. Hindi naman ako gumagastos ng pera, diba? Palagi naman akong inililibre ng aking mga kaibigan. Tsaka buhay ko to. Ako ang masusunod kung ano man ang gusto kong gawin. Pabalang na sagot ni Erica. Umaasa ang dalaga na makakakilala siya ng isang mayamang lalaki na sasagip sa kanyang buhay. Kung magkaroon siya ng mayamang mapapangasawa, edi hindi na niya kailangan pang magtrabaho para lamang kumita ng pera. Pero anak, hindi rin naman maganda ang ginagawa mo ngayon. Wala ka ng trabaho tapos painom-inom ka pa ng alak. Kailangan mo nang magpursigi sa buhay dahil tumatanda ka na. Ano na lang ang mangyayari sa'yo kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakakaipon ng pera? Nag-aalalang sabi ni Aling Yolanda. Nang dahil doon ay inis na inis si Erica sa mga pangaral ng kanyang nanay. May sarili naman daw kasi siyang diskarte at meron siyang napag-aralan, hindi tulad ng kanyang ina. Ano ba kayo? Puro na lang kayo sermon. Gumawa na lang kayo ng basahan. Tutal, dyan naman kayo masaya. Pero nay, tingin niyo po ba masaya ako na ganyan ang trabaho ng aking ina? Pangmamaliit ng dalaga. Napaiyak na lamang si Aling Yolanda nang dahil sa mga sinabi ng kanyang anak. Hindi man lang kasi maisip ni Erica na ito ang naging paraan kaya siya nakatapos sa kanyang pag-aaral. Nang makita ng dalaga na tumutulo na ang mga luha ng kanyang nanay, ay hindi man lang ito humingi ng pasensya. Pumasok na lamang ito sa loob ng kanyang kwarto upang hindi na humaba pa ang kanilang pag-uusap. Si nanay talaga, puro sermon na lang. Tapos siya pa ang may ganang umiyak. Nakakasawa na talaga dito sa bahay. Di bale kung may napatunayan siya sa akin. Pero ano, patuloy naman kaming naghihirap. Nakasimangot na sabi ni Erica sa kanyang sarili. Maya-maya lamang ay nahiga na sa kama si Aling Yolanda. Nakatulog na ito, ngunit nagising na lamang siya ng dahil sa mahinang pagyabag ng mga paa. Alam niya sa kanyang sarili na muling tatakas ang kanyang anak upang makipag-inuman sa mga kaibigan nito. Maraming beses na itong pinigilan ni Aling Yolanda, ngunit kahit na kailan ay hindi naman sinunod ni Erica ang kanyang mga payo. Kanina pang naghihintay ang mga kaibigan ni Erica sa labas ng kanilang bahay. Sabay-sabay silang pupunta sa club gamit ang isang magarang sasakyan. Sabi ko naman sa inyo, makakasama ako. Ako pa ba? Papahuli pa ba ako sa inyo? Natatawang biro ng dalaga. Pero Erica, malayo ang pupuntahan natin ngayon. Doon tayo sa club na maraming mayayaman. Malay mo, doon tayo makabingwit ng mayamang lalaki. Tingnan mo nga tong si Rowena oh. Nagkaroon ng sasakyan matapos magkaroon ng boyfriend na mayaman. Nakangiting sabi ng isa nilang kaibigan. 3 oras ang nakalipas ay nakapunta na sila sa club. Napatalon na lamang sila ng dahil sobrang saya dahil ibang klase talaga ang kanilang pinuntahan. Pero paano naman tayo makakapasok dyan? Hindi ba mahal ang bayad dyan? Saan naman tayo kukuha ng pera? Tanong ni Erica.
Natatawa na lamang si Rowena dahil ang boyfriend niya pala ang may-ari ng gusaling ito. Huwag ka nang mag-alala, ako nang bahala sa'yo. Ako pa ba, Erika? Ipapahiya ko ba ang sarili ko? Sige na at pumasok na tayong lahat, nakangiting sabi ni Rowena. Hindi man lang sila hinarang ng gwardya at madali lamang silang nakapasok sa loob. Sinimulan na nilang mag-party at maghanap ng mga gwapong lalaki. Masayang masaya si Erika nang lapitan siya ng isang mayamang lalaki. May edad na ito, ngunit kung pera naman ang pag-uusapan ay sino pa daw naman ang aayaw sa matandang lalaking ito. Sige na Erika, pagkakataon mo nang akitin siya. Nakita ko kanina yan, nagamit yung magarang sasakyan. Tiyak kong sobrang yaman ng lalaking yan. Bulong ni Rowena sa kanyang kaibigan. Agad nakipagkilala dito ang dalaga. Sa tingin niya kasi ay type siya ng matandang lalaking ito. Kanina pa kasi itong nakatingin sa kanya na halos matunaw na siya sa kanyang kinauupuan. Ano ba ang gusto mong inumin? Sabihin mo lang at ibibili kita, nakangiting sabi ng matandang lalaki. Teka lang naman, hindi pa tayo nagkakakilala. Ako nga pala si Erika. Ano ba ang pangalan mo? Mapang-akit na tanong ni Erika. Ako nga pala si Carlos. Saglit lang ha. Maupo ka muna dyan at ibibili kita ng alak. Nagtagumpay si Erika sa kanyang plano. Natapos ang gabing ito nang merong nangyari sa kanilang dalawa. Samantalang si Aling Yolanda naman ay nag-aalala na sa kanyang anak. Umaga na, ngunit hindi pa rin ito umuwi sa kanilang bahay. Nakita na lamang ito ng isang tindero ng basahan na natutulog si Erika sa tabing kalsada. Aling Yolanda, nakita ko po doon si Erika. Sobrang dami niyang suka. Buti na lang at walang nangyaring masama po sa kanya. Balita ng isang binatang si Buboy. Ganun ba? Sige, ituro mo sa akin kung nasaan ang aking anak. Makikisuyo na lang ako sa'yo. Tulungan mo ako sa pagbubuhat sa kanya. Nag-aalalang sagot ang matandang babae. Pahiyang-pahiya na lamang sa mga tao si Aling Yolanda dahil pinagkakaguluhan na ang kanyang anak. Bumalik na lamang sa sariling katinoan si Erika nang makita niya ang galit na mukha ng kanyang ina. Erika, ano ka ba? Nakakahiya ka talaga. Bumangon ka nga dyan at uuwi na tayo sa ating bahay. Pasalamat ka dahil nakita ka ni Buboy. Kung hindi, ay baka kung ano nang nangyari sa'yo. Hindi ka ba natatakot na baka mapagsamantalahan ka ng ibang mga kalalakihan? Galit na sabi ni Aling Yolanda. Pinagtulungan nila itong maiuwi sa kanilang bahay. Isinakay nila ito sa tricycle upang hindi na sila mahirapan. Erika naman, hindi ka ba marunong mahiya? Yan ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay mo? Inis na tanong ni Aling Yolanda. Ano ba kayo? Mamaya nyo na lang ako sermonan at hayaan nyo na lang muna ako matulog. May hinang sagot ng babae. Hindi na talaga malaman ng matanda kung ano pang pangaral ang gagawin niya sa kanyang anak. Hindi ito marunong makinig at gagawin lamang kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Nasayang lamang ang pagpapaaral ni Aling Yolanda sa kanyang anak. Matapos niyang maghirap sa loob ng mahabang panahon ay ito pa pala ang magiging resulta. Tapos na sa pag-aaral, ngunit siya pa rin ang bumubuhay sa dalaga. Ay naku naman! Puro na lang sakit sa ulo ang binibigay mo sa akin, Erika. Kailan ka ba talaga matututo? Kapag nalaman mo na nagkamali ka na, inis na sabi ng matandang babae sa kanyang sarili. Ayaw naman ni Aling Yolanda na may mangyaring masama sa kanyang anak. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya magsasawa na bigyan ito ng mga pangaral sa buhay. Lumipas sa maghapon ay nagising na si Erika. Tinatanong nito ang kanyang nanay kung ano ba ang nangyari sa kanya. Ano? Wala kang alam? Erika naman, ayusin mo ang buhay mo at maghanap ka na ng sariling trabaho. Hindi ko naman to sinasabi para sa aking sarili. Ang bawat sermon ko sa'yo ay para din naman sa'yo. Dismayadong sabi ni Aling Yolanda. Sa mga oras na ito ay wala pa ring balak ang dalaga na pakinggan ang mga sinasabi ng kanyang ina. Sa ganitong bagay siya masaya, kaya patuloy niyang gagawin ang kanyang mga kagustuhan. Ngunit isang araw ay nakaisip ng paraan si Erika upang malaya niyang magawa ang mga gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Nay, maghahanap na po ako ng trabaho. Hindi na po ako magiinom. Tama po kayo. Tumatanda na ako pero wala pa po ako napapatunayan sa aking sarili.
Kailangan ko din pong kumita ng pera para sa aking kinabukasan. Nakangiting sabi ni Erica. Nang dahil doon ay napabuntong hininga na lamang ang matandang babae. Sa wakas ay narinig na niya ang ganitong salita mula sa kanyang anak. Mabuti naman kung ganun. Malalaman mo rin anak na tama ang mga sinasabi ko sa'yo. Masaya akong malaman na maghahanap ka na ng trabaho. Hindi ako hihingi ng suporta sa'yo at hahayaan kong matupad mo ang mga pangarap mo sa buhay. Masayang sagot ni Aling Yolanda. Ilang araw ang lumipas ay inihanda na ng dalaga ang kanyang mga kagamitan upang makitira sa kanyang kaibigan. Sa ganitong paraan ay malaya na siyang makakasama sa kanilang mga pupuntahan. Wala talaga itong balak na magbago at niloko niya lang talaga ang kanyang ina. Wala namang kaalam-alam si Aling Yolanda na ito pala talaga ang binabalak ng kanyang anak. Isang araw ay muling nakipagkita si Erica sa matandang lalaki. Binibigyan siya nito ng 10,000 piso sa bawat isang gabi na merong mangyari sa kanila. Hindi ka talaga nakakasawa, Erica. Kung papayag ka, ay pwede ba kitang maging nobya? Tanong ni Carlos. Oo naman, at bakit naman ang hindi? Tutal, naibibigay mo naman sa akin ang aking mga kagustuhan. Mapang-akit na sagot ng dalaga. Simula noon ay palagi na itong kasama ng babae. Palagi silang namamasyal sa malalayong lugar nang wala siyang ginagastos na pera. Ngunit ang totoo niyan ay niloloko lamang siya ng lalaking ito. Nagpakilala itong binata, ngunit ang totoo niyan ay meron na itong asawa at mga anak. Lumipas sa mga buwan ay hindi na umuwi si Erica sa kanilang bahay. Humihingi naman ito ng pera kay Carlos upang ipadala sa kanyang ina. Ito ang kanyang nagiging palusot na meron talaga siyang trabaho. Lumipas pa ang mga taon ay inamin ni Erica kay Carlos na nagdadalang tao siya. Ang akala niya ay matutuwa si Carlos, ngunit nakita niya ang kinakabahan nitong muka. Carlos, hindi ka ba masaya? Magkakaroon na tayo ng anak? Tanong ni Erica. Masaya naman pero parang nabigla lang ako. Matipid na sagot ng lalaki. Sa ngayon ay umuupa ang dalawa ng isang mamahaling apartment. Panandali ang nagpaalam si Carlos dahil marami pa daw itong kailangang asikasuhin. Ngunit lumipas ang 1 linggo ay hindi na ito nagparamdam sa dalaga. Kahit na isang tawag o text ay walang natatanggap si Erica. Carlos naman, nasaan ka na? Paano na ang ating magiging anak? Umiiyak na tanong ni Erica sa kanyang sarili. Walang nagawa ang dalaga kundi ang umuwi na lamang sa kanilang bahay. Ipinagtapat niya kay Aling Yolanda kung ano ang nangyari sa kanya. Aba naman anak, hindi ako papayag ng ganyan. Dapat niyang panagutan ang aking magiging apo. Galit na sabi ni Aling Yolanda. Tinanong ng matandang babae kung ano ang pangalan ng nakabuntis sa kanya. Ngunit gulat na lamang si Aling Yolanda nang marinig ang pangalan nito. Teka lang anak, meron ba kayong litrato? Para naman makita ko kung sino siya. Kinakabahang tanong ni Aling Yolanda. Napaluhod na lamang sa kanyang kinatatayuan ang matandang babae nang makita nito si Carlos. Ito rin ang lalaking nanloko sa kanya at ito ang tunay na ama ni Erica. Ipinagtapat ito ni Aling Yolanda. Sinisisi nito ang kanyang sarili dahil hindi niya ito ipinakilala sa dalaga. Kung naipakilala niya sana ito sa kanyang anak, edi sana ay hindi ito nangyayari sa kanila. Nay, patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Umiiyak na sabi ni Erica. Tapos na anak, nangyari na ang lahat. Humanda sa akin ang Carlos na yan at ipapakulong natin siya. Galit na sabi ni Aling Yolanda. Natagpuan nila ang bahay nito. Agad silang tumawag ng mga pulis nang dahil sa mga panulokong ginawa sa kanila ni Carlos. Nanalo sa kaso ang mag-ina na nagdahilan ng pagkakakulong ng lalaki. Iyak nang iyak si Erica sapagkat tatay niya pala ang nakarelasyon niya. Iniisip nito na sana isinunod niya ang payo ng kanyang nanay. Laking pagsisisi niya dahil hindi na niya kayang ibalik ang panahon at oras at nangyari na ang lahat. Nay, patawarin niyo po ako ha. Pangakong palalakihin ko po ng maayos ang aking anak. Sobrang laki po ng pagkakamali ko sa aking buhay. Umiiyak na sabi ni Erica. Masakit man para kay Aling Yolanda na tanggapin ang bagay na to, ngunit wala na siyang magagawa. Sinuportahan niya ang kanyang anak sa pagdadalang tao nito.
Nagsilbing aral kay Erica ang lahat ng mga nangyari kaya pinilit niyang baguhin ang kanyang sarili. Sirang-sira na siya at pinanghihinaan na siya ng loob. Ngunit nandyan pa rin si Aling Yolanda na handang suportahan siya sa lahat ng oras. Laking pasasalamat ni Erica na ito ang kanyang ina. Kahit nakagawa man siya ng malaking pagkakasala, ay hindi pa rin siya nito iniwan. Maraming salamat po, Nay. Pag nagdalawang taon na po ang aking anak, ay maghahanap na po ako ng trabaho. Huwag po kayong mag-alala dahil nagbago na po ako. Nakayokong sabi ni Erica. Lumipas sa mga taon ay nakahanap ang dalaga ng magandang trabaho. Nagsikap ito sa kanyang buhay at kinalimutan na niya ang kanyang dating mga gawain. Nasuportahan nito ang kanyang anak at nasuportahan din ito ang kanyang ina. Kinalimutan nila ang masakit na nakaraan at lumipat sila ng bahay. Simula noon ay naging masaya sila at namuhay sila ng nagtutulungan at magkakasama. Sundin natin ang mga payo ng ating mga magulang. Hindi sila para magbigay ng payo na makakasama para sa atin. Wala silang hinahangad kundi ang maging maganda ang ating buhay. Halos lahat ng mga magulang ay nagtitiis ng hirap, matupad lamang ng mga anak ang kanilang mga pangarap. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.